Kinben Book 6, Chapter 91. Alas 9 na ng gabi, araw ng Biyernes, at tila may isang manlalaro nga ang walang kapaguran sa paglalaro ng basketball nang sila ay matalo ng Pampanga. Kung malalaman raw ito ni Coach Isaiah o ni Andrea ay siguradong masesermonan ang Ricky Mendez na ito na biglang nagkaroon ng ideya nang hindi inaasahan nang dumating si Steve Chua sa lugar kung saan siya nagpunta. Hinamon niya si Magician. Ito ay upang bigyan siya nito ng tips o turuan kung paano pa ba siya magiging mahusay na manlalaro. Isang bagay rin kasi ang napagtanto niya nang matalo sila, na hindi siya pwedeng maging pure scorer dahil alam niya sa kanyang sarili kung ano ang pinakamagandang bagay na dapat gawin niya sa loob ng court. Ang maging isang magaling na point guard, ang maging isang mahusay na playmaker. Dahil nga nakita niya ng hindi inaasahan si Steve Chua, ay dito na nga siya nagkaroon ng ideya. Upang maging mas magaling ako, sa magaling ako magpapaturo at hihingi ng tip. Sabi nga ni Mendez sa sarili, habang pinagmamasdan si Steve Chua na tinanggap ang kanyang paghamon kapalit ng panibagong kaalaman. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng basketball player. Sabi na nga lang ni Chua sa sarili na agad na ipinasa kay Mendez ang bola upang ito raw ang maging una sa possession. Seryoso nga niyang pinagmasdan ito at kung iisipin ay mali na raw ang ginagawa nito. Kailangan daw nito na magpahinga na dahil sa laro nito kanina, lalo pat ang Pampanga ang nakalaban nito. Ano ba ang iniisip ko? Ibang klaseng manlalaro nga pala ang isang ito. Sabi nga ni Chua sa isip na biglang sumeryoso sa pagdepensa kay Mendez. Sa dami ng magpapaturo sa kanya ay talagang ito pa raw talagang taong ito. Ngayon lang daw siya nakakita ng isang mahusay na manlalaro na nagpapaturo sa kalaban. Kahibangan ito kung iisipin. Pero heto siya, tinanggap ang paghamon nito. Lalo kang gagaling kung bibigyan kita ng tip. Parang lugi ako kaya hindi kita papanalunin. Isa pa, pagod ka sa laro kanina. Kaya paano mo pa ako tatalunin? Sambit nga ni Chua na mabilis na kumaliwa at kanan sa pagdepensa kay Ricky Mendez na nakaharang ang isang braso habang nagpapatalbog ng bola. Marahang napangiti naman si Mendez ng pagmasdan ito. Mabilis nga siyang umatras at dito na nga siya tumingin dito. Mukhang hindi mo nga talaga ako papanalunin ah. Race to 21 ito. Sabi naman ni Mendez na biglang ibinaba lalo ang kanyang dribble. Hinihintay nga niyang istilan siya ni Chua. Kaso, nag-aabang lang ito. Mukhang hindi nga yata ako tuturuan ito. Sabi nga ni Mendez sa isip at sa paghila niya sa bola ay dito na nga siya umabante. Si Chua naman ay mabilis na binasa ang galaw niya. Hindi ka kasing bilis noong last na 1 versus 1 natin. Mapilit ka kasi. Sabi nga ni Chua sa isip at sa pagsubok ni Mendez na siya ay lampasan, ay bumigla siya ng iwas. Kasunod nga nito ay ang pag-abante niya at pagpunta sa dribbling hand nito. Sa pagpalo niya sa bola ay nabigla na lang si Chua sa biglaang paglayo ni Mendez at paghawak sa bola. Isang fade away shot ang gagawin nito at out balance ito. Si Chua nga ay bumigla ng hakbang at seryoso niyang pinagmasdan ang bitaw ni Mendez sa bola. Hindi niya ito sinabayan bagkus ay sa basket siya nagpunta. Sumablay nga ang tira ni Mendez at sa pagkuha niya ng rebound ay agad nga siyang lumabas sa arko. Dito na nga siya agad na binantayan ni Mendez. Dapat sa iyo ay nagpapahinga na. Sabi pa nga ni Chua at nagbulat na lang siya na bumigla ng kaliwa si Mendez. Hindi pa niya iyon gagawin kaso iyon sana ang kanyang gagawin. Napaseryoso na nga lang siya. At sa paglampas ni Mendez ay bigla niyang pinatalbog ang bola sa kaliwa niyang palad at sa pagkakataong iyon ay doon na napaseryoso si Chua. Bumalik si Mendez at sa paglampas nito ay napalo nito ang bolang kanyang papatalbogin. Napaseryoso si Chua kung kaya bumigla siya ng habol. Nabasa niya ang galaw ko? Tanong nga niya sa sarili at sa paghabol niya kay Mendez ay siya namang paghinto nito ng biglaan na inaasahan na rin niya. Kaso sa paghinto niya ay alam niyang aabante ito pero hindi iyon ang nangyari dahil bumigla ito ng pagtalikod
at tumalon ng paharap sa basket. Napatalon nga si Chua at buong lakas na sinupalpal ang tira ni Mendez na agad namang napangiti sa depensang kanyang ibinigay. Abat masaya ka pa? Tanong nga ni Chua na bumigla ng bilis para siya ang makakuha ng bola. Marahan namang napangiti si Mendez at hindi sumagot. Si Chua na nga ang nakabawi sa possession at sa pagharap nito ay bigla nitong iniangat ang bola. Ginamit nga niya ang kanyang height advantage kay Mendez. Pinalo nga niya ang bola at pinasimplihan niya ng hawi ang kanyang defender. Nilampasan nga niya ito at sa paghawak niya muli sa bola ay dito na nga siya muling napangiti. Ayaw mo talaga magpatalo ha? Sabi nga ni Chua at sa paglampas ni Mendez ay napadiretso ito sa sahig. Sa paglingon nga niya kay Steve ay makikita na nga lang ito na nasa ere na. Pinakawala nito ang bola sabay tingin sa kanyang kalaban. 1-0 na. Sabi nga ni Chua na seryosong pinagmasdan si Mendez. Napakuyom siya at agad na kinuha ang bola. Sa pagbigay nga niya rito ng bola ay bigla na lang itong tumalon at agad niyang sinabayan. Hindi na uubra sa akin iyan. Sabi nga ni Chua at habang nasa ere siya ay napaseryoso siya. Napakagat niya ako sa quick fake na iyon. Sambit nga niya sa sarili at si Mendez nga ay dumiretso na sa basket. All one. Sambit nga ni Ricky sa kanyang paglapag. Agad nga niyang kinuha ang bola at sa paglapit niya kay Chua at pagkabigay nito ay bigla na lang itong umabante. Pisikal na lakas ang ginamit ito at nakapuntos na naman nga ito. Ganoon ang naging senaryo nila at makikita nga si Ricky na pawisang pawisa na dahil kanina pa naman kasi itong narito sa itaas. Hinihingal na ito habang si Chua naman bagamat pawisan na rin ay kayang-kaya pa rin maglaro ng matagal. Ipinasa nga ni Chua ang bola kay Mendez. 14-16 nga ang score at lamang siya ng 2 puntos. Pagsambot nga ni Ricky ay agad na siyang dinikitan ni Chua. Sorry Ricky, pero kung gusto mo talagang mangyari ang gusto mo, ay kailangan mo akong matalo. Mahihirapan na akong matalo ka sa susunod kung magpapaturo ka pa sa akin. Sabi pa nga ni Chua at napaseryoso siya nang pumilit ng talon si Mendez sa madikit niyang depensa. Alam niyang pagod na ito at parang ang pagtira sa malayo na lang ang choice nito. Kaso hindi niya maramdamang nagpapatalo na ito. Sumablay nga ang bitaw ni Mendez at agad niyang kinuha ang rebound. Sa pagharap nga niya rito matapos ilabas ang bola ay makikita nga na hinihingal na si Ricky pero ibig sabihin kontento ka na sa kakayahan mo ngayon? Hindi mo nagugustuhin na maging mas magaling pa? Kung ganoon ang gagawin mo, matatalo talaga kita kahit hindi mo pa ako turuan o bigyan ng tip. Sambit ni Mendez at si Chua ay marahang nagdilim ang paningin nang marinig iyon. Sa pag-atras nga niya ay dito na nga niya binigla ng abante si Mendez. Hindi na siya nagsalita. Wala na raw itong kakayahang mapigilan pa siya kung kaya't bibilisan na raw niya ang pagtalo rito. Napaatras naman si Mendez sa ginawa niya kaso kumayod ang sapatos nito sa sahig at sa pag-abante nito ay nagawa nitong mapalo ang bola. Si Chua ay nagulat sa biglaang bilis na iyon at sa pagharap niya kay Mendez ay napatakbo na lang siya dahil nasa 3-point area na ito. Nagpakawala agad si Mendez ng 3 mula roon at napakuyom pa ito ng kamao nang pumasok ang bola sa basket na naging dahilan upang ang score ay maging tabla sa 16. Saka na tayo mag-usap kapag tapos na ang laban natin. Papahinang wika nga ni Mendez. Nang mga sandali nga ring iyon ay walang kamalay-mali ang dalawa na may ilang mga manonood na pala sa nangyayari nilang laro. Si Brian Ong ng Ilocos ang unang dumating dito. Nais lang sana niyang magpahangin dahil may laro sila bukas kaso nakarinig siya ng mga sapatos na kumakalmo sa sahig at bolang tumatalbog dito. Nang makita nga niya ang dalawang manlalaro na naglalaro ay napaseryoso na lang siya dahil ng pagmasdan niya sina Chua at Mendez ay kitang-kita niya ang pag-enjoy ng dalawa sa laban na hindi niya alam kung bakit nangyari ito. Hindi nga niya mapigilang panoorin ang dalawang ito na naglalaban at kahit humahanga siya sa pinapakita ni Mendez ay hindi rin niya maiwasang humanga kay Chua na tila ngayon lang niya nakitang ganito katuwa sa paglalaro. Sa nakalipas na laro kasi nito rito ay parang palagi itong seryoso.
May laro kanina itong si Mendez pero hindi ba siya napapagod? Tanong na nga lang niya nang makasaksi siya ng isang reverse layup dito kanina. Sunod namang dumating ay sina Jean Alapag at Jericho Morato ng Bacolod na balak lang sanang maglaro ng ilang minuto bago matulog dahil may laro rin sila bukas. Kaso, dinatnan nila ang dalawang manlalaro na naglalaro na tila ba kanila ang lugar. Nang magsasalita nga kanina si Morato ay bigla na lang humarang ang braso ni Ong. Manood lang kayo kung talagang basketball player kayo. Sabi nga ni Ong na makikita sa mga mata ang kaseryosohan at napatango naman si Alapag nang marinig iyon. Ang tatlong ito ang nakasaksi ng isang pambihirang one-on-one na ito. Ngayon lang din nila nakita si Steve Chua na maglaro ng ganito at nakikita rin nila ang pasimpleng sagutan ng dalawa. Kahit nga ganoon ang nangyayari ay hindi naman makapaniwala ang mga ito na napapakuyom sila sa bawat puntos ng mga ito na nagbibigay ito ng kabog sa dibdib nila nang hindi nila namamalayan. Mapapagod lang ako kapag tapos na ang laban natin. Sabi pa nga ni Mendez na ikinahinga ng malalim ni Chua. Sa pagsambot nga niya ng bola ay hindi na rin siya nagsalita. Bakit pa ba ako mag-iisip ng mga possibilities sa ginagawa namin dito? Sabi nga sa isip ni Chua at sa pag-abante niya ay bigla niyang iniwasan si Mendez. Alam niyang pipilit ito kung kaya bumigla siya ng hinto at sa paglampas nito ay dito na nga niya pinakawala ng bola. Napatalon nga si Ricky kaso dito na napangiti si Chua dahil napakagat niya ito sa kanyang fake at doon na nga siya dumiretso sa basket at buong lakas na idinakdak ang bola. Paglapag nga niya ay kinuha niya ang bola at agad na ipinasa kay Ricky. Sa pagsambot nga ni Mendez ay agad siyang humarang dito. Hindi nga siya agad tumalon kasi alam niyang fake ang gagawin nito kaso alam din niyang wala sa bokabularyo ni Mendez ang pagsuko. Seryoso ito sa nais nitong mangyari. Nais nitong matuto ng mga bago at wala siyang ibang dapat gawin kundi ang talunin ito. Ako ang may advantage dito kaya hindi ako matatalo. Sabi nga ni Chua sa isip at pakiramdam niya sa larong ito ay malaki ang nakataya kung kaya napaseryoso na lang si Mendez nang matapikan siya ni Chua. Hindi ako maaawa sa iyo kahit pagod ka na. Dagdag pa nga ni Chua sa sarili na agad na kinontrol ang bola. Sa paglayo nga niya kay Mendez ay dito na nga siya lumabas ng arko at nagpakawala ng isang outside shot na humalit sa basket. 19-16 na ang score. Isang outside shot na lang at tapos na ito. Sabi nga ni Chua na napakuyom ng pagmasdan si Mendez na pinasahan niya ng bola. Parang walang kapaguran ito at napaseryoso na lang din siya nang umabante ito. Bumangga ito sa kanya at may pwersa iyon. Alam mong walang referee kaya gugulangan mo na ako? Hindi na uubra iyan. Sabi na nga lang ni Chua sa kanyang sarili at nang patigasin niya ang kanyang depensa ay napaseryoso na lang siya nang isang step back pa ang nagawa ni Mendez. Pinakawalan nga ni Mendez ang isang outbalance outside shot at ang tatlo nilang audience ay napakuyom na lang dahil hinalit noon ng basket nang pumasok ang bola. Ang mga nanonood nga ay napamura pa dahil sa lupit ng ginawang iyon ni Mendez. Muntik pa ngang mapacheer si Morato kaso naalala niyang kalaban nila si Mendez. Dapat nakalaban man lang natin si Mendez dito. Bakit kasi hindi na sa atin nagpakita ang mga players ng Kalapan after nating matalo yung mayayabang nilang players? Dapat isinama nila si Mendez. Angal na nga lang ni Morato kay Alapag na napangiti na lang. Baka pinagbawalan sila. Kahit ito bawal ito. Mga matitigas lang ang ulo ang gumagawa ng ganito. Natatawang wika naman ni Alapag. Silang sila rin daw ang mga ito. Matitigas ang ulo na minsan ay sila ang nagdidesisyon kahit bawal. Syempre, basta basketball. Talagang lumalaban ka pa. Sabi nga ni Chua sa sarili at sa pagsambot niya sa bola ay binangga rin niya si Mendez para bumawi. Tatapusin na raw niya ito dahil kailangan na raw tumigil nito. Kailangan na raw nitong ipahinga ang katawan nito. Sa pagbungbunga niya kay Mendez ay nabigla na lang siya nang nakaiwas pa ito. Nagpunta nga si Mendez sa dribbling hand niya. Napatanong na nga lang si Chua kung saan ba raw nakukuha nito ang bilis kahit may paghingal na. Mabilis niyang iniiwas ang bola.
Pero naagaw pa rin ito ni Mendez. Sa pagharap niya rito ay agad na naman itong nagpakawala ng outside shot at muli na namang hinalit ito ang basket na tuluyan ang nagpahiyaw sa audience nila na ngayon lang nila napansin. Napangiti naman ang pilit sina Morato, Alapag at Ong. Hindi na nga nila napigilan ng hype sa kanilang sarili nang makita ang ginawang iyon ni Ricky Mendez. 19-20 na nga ang score at lamang na nga si Mendez ng 1 puntos. Napahinga naman agad ng malalim si Ricky at nang pagmasdan niya si Chua ay napaseryoso na lang siya dahil umatake na agad ito. Nagdidilim nga ang paningin nito at halatang hindi na ito titigil pa. Dumiretso ito sa basket at isang libreng layup ang kanyang ginawa dahil alam niyang hindi siya aabutan ni Mendez. Tabla na nga sa 20 ang score at nang hawak na nga ni Mendez ang bola ay makikita ang paglalaban ng invisible aura nila. Makikita sa mga mata nila ang tuwa at sa pagpapatalbog ni Mendez ay dito na nga napaseryoso ang mga manonood dahil nilampasan nito si Chua. Nang gawin nga ni Mendez ang libreng layup ay napakuyom na lang siya at napadiretso sa dulo ng lugar para sumandal dahil sa pagod. Nakapunto siya. Kasunod noon ay ang paglalakad ni Chua na may dalang tubigan. Iniabot niya ito kay Mendez para makainom ito. Madaya ka, pinagbigyan mo ako sa last shot. Mahinang wika nga ni Mendez matapos uminom ng tubig. Para namang may magagawa pa ako kung ako ang manalo. Mahinang wika ni Chua na napatingin naman sa tatlong manonood nila. Napatawa naman si Ricky dahil kung natalo siya ay alam niyang tuturuan pa rin siya ni Steve Chua. Salamat, nakakatuwang may bago akong naging kaibigan na magaling dito sa Bulacan. Ang best point guard ng Maharlika League. Nang marinig naman ito ni Chua ay napatingin na lang siya sa malayo. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mendez sa interview nito sa TV. Ilang buwan na ang nakakalipas. Ricky, pakaramdam ko, ikaw ang magiging mukha ng basketball ng bansa. Mahinang wika ni Chua at napaseryoso naman si Mendez nang marinig iyon. Imposible. Ito ang inaasahan ni Chua na sasabihin ni Mendez. Hindi ko alam. Basta, hindi ako titigil na matuto sa pagbabasketball. Hindi ako mahihiyang humingi ng tip mula sa mga tulad mo na mas magaling sa akin. Natulala na lang si Steve Chua nang marinig iyon at doon na nga umihip ang malamig na hangin sa paligid. Ang pagkatalo nga ni Ricky sa Pampanga ang lalong nagbigay sa kanya ng oportunidad na lalo pang paghusayin ng kanyang paglalaro ng basketball. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng 3 choices. 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.